Magandang gabi mga kaibigan. Welcome po dito sa Radyo Klinika sa DWIZ. Ako po si Maru Pahati Sarne. Mga kaibigan, ang sakit sa puso, ang masasabing number one pa rin po na sanhi ng kamatayan dito sa Pilipinas. Marami po inaatake dito sa atin. At ang sakit sa puso ay nagiging dahilan po no, ng napakaraming problema po sa ating katawan. Marami ang nagkakaroon ng disability, no? Hindi na sila makapagtrabaho, yung dati nilang ginagawa, ni hindi makapagbuhat. At yung iba nga, ni hindi makipag-sex, no? Dahil doon sa problema nila sa kanilang puso. Pero may mga pamamaraan po, no? Para magamot ang sakit sa puso. Pero i-discuss po muna natin ang tungkol po sa sakit sa puso. Ang sabi po mga 16 na taon ang tinatayang nawawala sa buhay ng isang Pilipino dahil po sa sakit sa puso. Ito po ang lumabas sa pag-aaral ng National Institutes of Health sa mga Pilipinong nakatira po sa Amerika. Hindi katakatakang ang mga lahing Pinoy ang may mataas na kaso ng heart disease sa mga Asyanong nasa Amerika, kapantay ng mga Vietnamese dahil po sa ating diet, mahilig tayo sa maalat, matamis, mataba, at kulang sa prutas at gulay, pati sa ehersisyo. At ang masaklap, hindi lang po yung puso ang tinatamaan ng ganitong diet ha, kung hindi pati po yung ating utak, kaya madalas ito yung ating naririnig, no? Yung na inaatake sa stroke na pwede pong ikamatay pa nila. Nako. Hindi lang po ang diet ang sira ngayong pandemya. Kasama na rin dyan yung kakulangan po ng ating paggalaw-galaw. Mahirap naman kasi mag-ehersisyo o maglakad-lakad kung ang espasyo mo ay napakaliit lamang o kaya ay napakainit kasi dito sa Pilipinas, no? Ang hirap talaga maglakad-lakad. So napakarami natin mga problema kaya hindi tayo makapag-exercise. Hindi ka makalabas din dahil sa pandemya. Ang malungkot pa, may mga kababayang tayong kahit may karamdaman, hindi naman makapagpatingin ng personal sa kanilang mga doktor kasi natatakot po sa COVID. Ayaw nila pumunta ng ospital, ayaw nila pumunta ng clinic kasi sabi nila, nako, baka may COVID, baka mahawa pa ako. Tapos yung iba naman po, gusto man nila pumunta sa mga pagamutan, hindi po sila matanggap agad ng pagamutan, lalo na kung maliit na ospital lang o klinika dahil takot naman yung mga nagsusuri na baka may COVID ang pasyente, lalo na kung may mga simptomas siya, sasabihin na ay hindi makahinga o kaya nilalagnat, inuubo. Naku, parang agad i-judge ka na baka may COVID to. Baka pauwiin ka. Hindi tuloy natutugunan agad ang pangangailangan medikal ng mga pasyente, lalo na po yung mga may sakit nga sa puso. Batay po sa data ng worldlifeexpectancy.com, ang heart attack pa rin ang pangunahing dahilan ng kamatayan po ng mga Pilipino. At batay sa tala no October 4, 2020, umaabot na po sa 92,006 ang namamatay na Pinoy sa ating bansa dahil po sa sakit sa puso. At sa data naman po ng World Health Organization noong 2018, ang kamatayan po sa coronary heart disease sa bansa ay umaabot sa 120,800 o 19.83% ng kabuuang kamatayan sa Pilipinas. Aray, pang 32 nga po tayo sa ranggo sa buong mundo po ito sa tala ng may pinakamaraming namamatay dahil po sa sakit sa puso. Yan ang mga symptoms po ng coronary artery disease, pagkabigat, pagiging tight o masikip ng ating dibdib, may pressure, may pananakit, meron pong pananakit dun sa ating braso, tapos pupunta yan sa likod o kaya sa harapan, parang medyo mga nasusuka, yan ang mga nangyayari po no, sa nagkakaroon ng problema po sa kanilang puso. At meron naman po, ito pa ang problema, no, ang mga risk factors. Mataas ang inyong LDL cholesterol levels, mataas ang triglyceride levels, mababa yung HDL o ito yung good cholesterol, at mataas po ang ating blood pressure. So yan po ang mga dahilan, pwedeng dahilan po ng pagkakaroon ng sakit sa puso.
Sa pagtataya nga po ng World Health Organization, 17 million sa buong mundo ang nasasawi dahil po sa sakit o atake sa puso bawat taon. Pagdating po ng taong 2030, tinataya po ng WHO na aabot na ito sa 23.3 million kada taon. Yung paglaki po ng tiyan, isa po yan sa masaklap na factors, no? Ay nako, malaki ba ang tiyan nyo? Tapos yan nga, kung inyong cholesterol nga po ay tumataas, isa rin po yan sa factors. Ang mga bara po sa ating ugat, patungo sa puso, isa sa mga dahilan ng sakit nito. Ang kolesterol na namumuo at ang pagkipot at pagtigas ng mga daanan ng dugo. Ang mga inaatake po ay kadalasan nakakaranas ng katamtaman hanggang sobrang sakit po ng kanilang dibdib kahit wala naman silang ginagawa. May pakiramdam din na parang sasabog ang dibdib mo kahit na wala namang gaanong ginagawa. At mawawala ito ng saglit, maya-maya, eto na naman, aatake na naman yung pananakit po ng inyong dibdib. Nako, mahirap po talaga, no? Meron nga iba kahit nakaupo lang, pwedeng makaramdam po ng mga pananakit ng dibdib. Tapos ang ilan naman daw po, ang nararamdaman nila ay gumuguhit po doon sa kanilang balikat at leeg, yung sakit, pababa sa braso o sa kanilang katawan. Maaari rin silang kapusin ng hininga at namumuo ang malamig na pawis, nagsusuka at nahihilo. Meron naman parang hindi matunawan o mahapdi po ang tiyan at tila pagod na pagod. Maaari naman po maiwasan ang stroke at maaari rin maiwasan ang atake sa puso. Kung titigilan po ng pasyente yung kanyang paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagkain ng sobrang tabang mga pagkain, sobrang maalat, matatamis na mga pagkain. At ganito rin po gawin natin na kumain tayo araw-araw ng isdang may omega-3 fatty acid tulad po ng mackerel, sardinas at tuna. At syempre importante po yung exercise. Mga 30 minutes of exercise every day. Okay na raw po yan para sa ating puso. Para lang magkaroon ng magandang circulation yung ating dugo. At syempre, importante po magpakonsulta talaga. Kahit po online, gawin nyo po yan. Kung may mga nararamdaman po kayo. Kasi mahirap po talaga pag napabayaan ang inyong mga puso. Alalahanin natin, isa lang ang puso natin. Mahirap pag bigla huminto yan. Hinto, lahat. Sa buong katawan natin, hinto na lahat. Yung iba, huminto ang tibok ng puso, susunod na syempre, pati po yung brain. Ayan, nako, mahirap pong atakihin Huwag po kayong matakot lumabas para magpa-konsulta, magpa-laboratorio kung kinakailangan po ninyo. Huwag niyo pababayaan po ang inyong mga puso. Dahil mahirap. Pag nawasak ang puso dahil sa pag-ibig, madaling humanap ng kapalit. Di ba na bubuhay muli sa ating puso. Pero kapag nawasak ang puso dahil sa mga pisikal na kadahilanan, yung sobrang pagkain na matataba, maalat, matatamis, napabayaan natin yung sirkulasyon ng ating dugo, stagnant na yung ating katawan, hindi tayo nakakapagkilos-kilos, hindi tayo mahilig kasi sa gulay, prutas, sigarilyo ng sigarilyo, inom ng alak, basta't inyo pong inabuso ang inyong mga katawan, wala nang balikan, mahirap po ang atakihin sa puso. Atakihin ka minsan, nagiging mas mahina ka na, at ang masaklap nga po, yung pwede nyong maging sanhi ito ng inyong kamatayan. So pati ang drugs, yung mga illegal na yung mga ipinagbabawal na gamot, iwasan po natin yan, please. Maraming salamat po at babalik ang Radyo Klinika makalipas lamang ang ilang paalala.